Sorry po, miss. Pasensya na, di ka ba nasaktan? Layas! Bakit ka nananakit? Ano ko, sinaktan kita? Hinipuan mo ko sa harap ko, tapos di mo aminin. Di nga kita nahawakan. Kailan kita hinipuan? Humahabol ka pa. Ako ang Sales General Manager. Tatawagan ko lang, tanggal ka na. Tanggalin ako. Subukan mo lang si Mr. Tan. Kilala mo si Mr. Tan? Hindi lang kilala. Matagal na niya akong nililigawan. Ang kapal na mukha mo mag-imbento! Ay, naku, ikaw. Ano sa akin? Mr. Tan, nandito na po kayo. Sakto, si Patrick Lim, hindi lang niya ako inipuan, sinisiraan pa niya kayo. Alam mo ba kung sino siya? Janitor lang naman siya, di ba? Siya ang chairperson ng Bagong Tagumpay Corporation. Chairperson, dalhin siya sa finance. Para isettle ang sahod niya na yung buwan. Chairperson, nagkamali lang po ako. Pakinggan niyo po ako. Chairperson! Director Mateo, pasensya na po. Sige na, buti lang sincere ka. Kayo, papakasalan niyo ba ako? President ka pa naman. Parang bata ka. Tingnan niyo, hindi na bata si Marco. Bagay na bagay sila ni Christine Sai. Kung magkakasama rin tayo, magiging pamilya na tayo, di ba? Pero may girlfriend na raw si Martin Bautista. Hayaan na natin ang mga batang magdesisyon. Kung hindi kayo pumayag, isasama ko si Isabelita sa abroad at di na babalik. Hayaan niyo kong mag-isip muna. Hintayin ko ang sagot niyo sa annual party mamaya. Bro, may ganda ka pa rin. Anong kalokohan yan? Siya si Mr. Tan. Dapat nasa bahay ka lang, ba't ka nandito sa kumpanya? Ako ngayon ang top janitor ng department. Kaya aakyat pa ako sa stage para magsalita. Dating din ang misteryosong chairperson sa annual party. Depende sa performance ko ngayon. Kung may trabaho pa ako, huwag mo kong guluhin, pwede. Kahit anak mo ko, please, huwag ka nang pumunta. Alis na ako. Chairperson, masama to. Niloko po si Sir Marco. Anong sabi? Naku, Manager Season, nasa kumpanya pa tayo. Paparating na si Marco. Anong takot? Gusto ko sa harap ni Marco. Mas masaya to. Season Senior Lisa, anong ginagawa nyo? Basura pala ng kumpanya natin. Di mo pa nakitang ganito ka-sexy ang girlfriend mo. Ang bad mo, Manager Season, sa pagsasabi mo niyan. Lisa, bakit mo to ginagawa sa akin? Project Manager, si Manager Season sa Tagumpay Unit Group. May kwenta ka ba? Isang baglam ni Manager Season, sahod mo sa 1 taon na. Bibigyan pa niya ako ng promotion at raise. Anong maibibigay mo? Malaki ba yan? Basta ikaw, sa ganitong chance. Ang cheap mo pala. Wala kang karapatan magsalita! Nakagulo ka sa saya ko kanina. Lumuhod ka at mag-sorry sa akin ngayon din. Kundi tatanggalin kita. Mag-sorry ka ngayon para makapag-manager ka pa rito. Ang bait ko sa'yo. Tapos, Mabait ka? Isang bag, di mo mabili. Dahil ba rito kaya ka naghiwalay sa akin? Pinangako ko namang ibibili kita. Huwag mahusga sa mahirap. Ang yabang mo naman. Akala nila tatay mo ang chairperson ng kumpanya. Sir, ikaw ba? Sa janitorial? Pasensya na, nasa taas ka. Inimbita ko ang janitor. Imposible. Kinatawan ako ng janitorial department. Magsasalita ako mamaya. Sinangamoy basurang janitor to. Palaging naglilinis ng basura at banyo, tapos magsasalita sa corporate party? Karapat dapat ba siya? Ano kung janitor? Bahagi rin man ng kumpanya ang janitor? Waiter! Marco Bautista. Kilala mo pa ang amoy basurang janitor na to? Siya nga. Tiny ako. Ha? Ano? Janitor na naglilinis ng basura, tatay mo?
Pa, di ba sinabi ko sa'yo, wag ka rito. Di ba may nangyari? Susuportahan kita. Kaya ko itong ayusin, umuwi ka na. Huwag mo kong ipahiya. Marco Bautista. Basurero lang pala ang tatay mo. Buti naghiwalay na tayo. Kundi nadamay pa ako. Ang anak ng aso, aso rin. Ang anak ng daga, maghuhukay. Basurero ka lang. Ang yabang mo pang sumuporta sa anak mo. Kilala mo ba ako? Ipakilala mo sa akin. Project manager siya sa kumpanya. 30 milyon pesos ang taunang sahod. Manager siya. Walang kwenta ang kumpanya. Tama na. Bakit di ko sasabihin na kahit sino pwede maging manager? Gumagamit ng posisyon para sa kalaswaan, sinisira ang kumpanya, wala ng future ang kumpanya. Di ko kalain, Marco Bautista. Galit ang tatay mo sa akin, pati sa kumpanya. Basurero ka lang. Isang tawag ko lang, tanggal kayo! Kung di ako nagtrabaho rito, hindi ko makikita to. Nagulat talaga ako. Sumama si Melissa uwi sa babaeng yan. Mabuti na lang naghiwalay kayo. Ipapakilala ko sa iyo ang mas maganda. Paano kung ipakilala ko ang vice president nyo? Pa, ipakilala mo kami. Pa, alam mo ba kung sino si Andrea Tan? Vice President siya sa kumpanya. Takot ka bang di siya bagay sa pamilya natin? Wala yon, hindi kayong problema. Matanda, huwag kang magyabang. Kung titingnan ka ni Miss Tan, swerte mo na. Sino ka ba sa tingin mo? Marco, dalhin mo na sa ospital ang tatay mo. Kung walang pera, lumuhod ka at magmakaawa kay Grace Season. Miss Tan. Matanda, di ba hanap mo ang manugang mo? Eto na siya. Hello, Mr. Tan. Hello, Mr. Tan. Janitor Jun. Ang lapit naman. Si Miss Andrea ay anak ni President Tan at Vice President ng kumpanya. Ba't ka nakikipag-usap sa basurero? Para bang maintindihan niya? Eddie, mag-usap tayo tungkol sa lagay ng kumpanya ngayon. Di lang sa maling empleyado, kundi magulo ang pamamahala ng kumpanya. Anong tingin nila sa mga paalala ko? Mga paalala mo. Ma, tama na. Patay ako pag nakita niya to. Ba't ka takot? Kung gaano pa man kataas, kailangan mong magsumikap. Huwag na vice president, chairman, director ka na. Chairman pa, bakit di mo sabihin ninyo ang buong kumpanya? Huwag mo kong sisihin. Espesyal ang party ngayong taon. Pupunta rito ang misteryosong chairman. Pag nalaman niyang nagmamayabang ka, lagot ka talaga. Uy, tanda. Di ba may mga paalala ka kanina? Ano mga patakaran? Di ba gusto mong maging manugang si Vice President Ponce? Miss Tan. Ma, umalis ka na. Pinuri ka lang. Akala mo chairman ka na. Siya ang future president sa San Vicente. Isang salita lang. Matatanggal na ako. Huwag mo ko guluhin. Huwag ka pakot. Kahit mali pang president, dapat aminin, lalo na't niyakap ko pa siya nung bata pa siya. Di halata. Galing magyabang ng tatay mo, Marco. Niyakap mo pa ang Tan Princess. Dapat bang tawagin kanyang Uncle Ramon? Uncle Ramon! Uncle Ramon, nandito na po kayo! Uncle Ramon! Ang laki mo na. Pero may sasabihin akong mali sa'yo. Medyo magulo ang kumpanya natin ngayon. Pasensya na, Uncle Ramon. Sinabi na rin sa akin ni Mama yan. Pero kakapasa lang sa akin. Pagkatapos ng annual party, bibigyan ko kayo ng magandang sagot. Ayos lang. Basta matuto ka. Uncle Ramon, balik na ako sa trabaho. Sige, sige. Hey! Masakit ba yan? Ano pa nga ba? Di niya narinig si Miss Tan kanina? Si Mr. Tan mismo nagutos nito at normal lang yan sa mga kumpanya. Nagpanggap lang si Miss Tan sa inyo at sineryoso niyo pa?
Oo nga, hindi ko naisip. Siguro doon nakinig siya sa meeting ni Mr. Tan. Kaya sinambayan niya, nag-janitor, para magyabang at manpanggap. Muntik na akong maloko ng matandang to. Minsan, bilib talaga ako sa imahinasyon nyo. Sino dyan yung banggitin to sa party? Di ba panlalait yan kay Miss Tan? Si Miss Tan ang future president ng kumpanya. At malapit siya sa ating bilyonaryong chairperson. Uubra na rin ang anak niya sa kumpanya. Pa, bakit mo ba kailangan magpabida ngayon? Ang hinaan mo naman, anak ng president. Nagtatrabaho rin sa atin, di ba? Wala kang dapat ikatakot. Uy, nakita niyo ba ang reaksyon niya kanina? Natahimik siya? Gusto mo ba siya? Kahit mahirap lang tayo. Kung gusto mo siya, sorry na, naku. Huwag mo nang ituloy. May mga tao talaga ang yabang magsalita. Ang net worth ng chairperson natin ay trilyong piso. Kinukontrol ang buong lungsod ng dagat. Anong klaseng anak mo? Di ko man lang papansinin. Ang matandang to, walang preno sa yabang. Kung di mo gusto ang Bautista Estate, ibig sabihin, bulag ka. Bulag! Tahimik po muna. Magsisimula na ang annual meeting. Maupo na po kayo ng maayos. Hello, Ma. Opo, nandito na si Uncle Ramon. Bababa na ako para sunduin ka. Simulan na natin. Bakit ka rin nakaupo? Mahal na mga pinuno at kasamahan, magandang hapon po! Bago magsimula ang annual meeting, iniutos ng ating chairperson na magkaroon ng session para sa mga mungkahi, kahit pinuno o empleyado, pwede kayong magsalita ng malaya. Sino magsasabi ng opinion dito? Parang napapakamatay lang yon. Oo nga eh. Wala pa ang chairperson at Mr. Tan. Baka nasa sulok lang at nakamasid. Di ka ba akyat para magsalita? Nagbibiro ka ba? Annual meeting ngayon. Nandito ang chairperson, mga boss at kasamahan. Bakit? Gusto mo ba akong mamatay? May gustong umakyat? Kung wala, tuloy na tayo. Manager Season, may opinion ka ba? Wala akong opinion. Umulad na ang kumpanya natin dahil sa matalinong desisyon ng chairperson at Mr. Tan. Huwag kalimutan ang nagbigay. Dapat tayong magpasalamat. Pero, narinig ko, ang tatay ni Manager Marco Bautista na siyang naglilinis ng basura ay may malaking reklamo sa kumpanya at gusto raw magbungkahe. Halika kayo! Hindi po, Manager Season. Maganda pong kumpanya para sa amin. Wala po kaming reklamo. Di ba ba? Wala po kayong reklamo. Sino may sabing wala? May reklamo ako. May reklamo ako? Pa, anong ginagawa mo? Nandito ang manager at chairman. Gusto mo ba akong mapahiya? Nagsalita ako. Anong pakialam mo? Tsaka, may problema sa kumpanya. Kasalanan din ng mga nandito. Bawal bang sabihin? Hay, naku! Pa, pakiusap. Sir, sound department ka po ng kumpanya? Ako ang kinatawan ng cleaning department. Si Marco Bautista ng cleaning. Wala na ba kayong makain sa bahay? Kaya hinahayaan mong manggulo ang tatay mo. Malapit na ang Tokyo event. Ano gurong ginagawa niya? Mananagot siya sa ginagawa niya. Hindi siya boss. Sir, anong isusumbong nyo? Marami sana kung isusumbong. Pero naisip ko lang kanina, ang problema sa kumpanya ay dahil sa maling desisyon ng management at leaders, lalo na sa panghirang ng tao. Pa, anong kalokohan yan? Janitor ka lang, wala kang karapatang magsalita sa management. Pakiusap, umalis ka na. Bawal bang sabihin ang problema sa management? Kuya, branch manager, pati to, hinayaan mo manggulo ang tatay mo. Akala mo yata kung sino siya na nagpapayo rito.
Halatang may galit siya sa top management at sinasabing sa party para magigante. Dati hindi niya sinabi. Sabi niya lang, yan ang dumating ang chairman at Mr. Tan. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba nito, ikaw lang ang magaling? Ha? Dapat siyang tanggalin agad bilang leader. Pasensya na, hindi yan ang ibig sabihin ng tatay ko. Hindi nakapag-aral ang tatay ko, walang edukasyon. Bakit yung papatulan? Kuya, mag-sorry ka. Mag-sorry ka! Anong sorry? Walang magandang benefits. Nagpapakumbaba sa kapwa. At ang mas malala, ginagamit ang posisyon para sa korupsyon at kalaswaan. Malibang sinabi ko, para umunlad ang kumpanya, hindi ito ang dapat maging ugali. Kaya imumungkahi kong maglinis sa top management next month. Lahat ng di kumpiante, abusado sa pwesto at mayabang na boss ay tanggalin. Ma, Mr. Tan, ang tawag sa akin sa kumpanya. Nandiyan na ba ang chairperson? Uncle Ramon, nandyan na ang chairperson? Mamaya, makining at matuto sa kanya. Opo. Marco Bautista! Ang lakas ng loob ng tatay mo. Isang hamak na tagalinis ng banyo, tapos niyang patahimikin ang mga boss. Wala talaga siyang alam sa mundo. Pinuri lang siya ni Miss Tan. Akala niya siya na ang chairperson. Nakakagalit talaga! Branch manager, gusto pa ba ng manager na to? Nakakabwisit! Nakakabwisit! Pakiusap. Bata pa lang ako. Nagpakairap na. Ilang taon bago ko nakuha ang posisyon na to. Gusto mo ba ako sirain? Don Bautista, kailangan ng disiplina, lalo na sa kumpanya. Tinutulungan kita. Tulungan ako? Paano mo ko tutulungan? Kung gusto mo kong tulungan, di ka sana nandito. Di ka sana nagsalita ng ganyan. Tingnan mo ang ibang magulang. Gusto nilang umasenso ang anak nila at umangat. Eh ikaw, bakit ayaw mo umasenso ako? Para sa kabutihan mo to. Martin, anak kita. Ikaw ang hahawak sa kumpanya. Bakit ko sasaktan ng anak ko? Tama na. Akin ang kumpanya. Pa, janitor ka lang. Alam mo bang lugar mo? Annual meeting ngayon. Napakalagang meeting. Nakatingin ng chairperson. Gusto mo ba akong mapahiya? Mr. Tan, nandito na kayo. Janitor po yan. Big boy, annual meeting po ngayon. Huwag niyo po siyang palampasin. Tama. Ang anak niya ang project manager natin na si Marco Bautista. Mayabang siya dahil sa anak niya. Mr. Tan, Tanggalin niyo na po sila. Hindi po, Mr. Tan. Former boss. Former boss. Dating boss. Ano po nangyayari? Tinawag ni Mr. Tan ang isang janitor? Dating boss, Mr. Tan. Di po kayo nagbibiro. Isa lang siyang janitor sa kumpanya. Paano naging dating boss niyo? mukha pa ako napibiro. Ito. Tunay na dating boss ni Mr. Javier? Sa tingin mo? Dating boss, kulang po ako sa pamamahala. Pasensya na po sa abala. Ayos lang. Napakahirap ang lahat na yung taon. Mabuti ring mag-relax sa party. Pero dapat, seryosoin ang issue sa kumpanya. Hindi pwedeng pabayaan. Opo, seryosoin ko po ito. Ganito po, kayo maghintay muna rito. Ayusin ko muna ang mga susunod na issue. Samahan mo muna rito si Uncle Ramon. Magtanong ka sa kanya sa trabaho. Opo. Upo. Manager Marco, di ko akalain na may ugnayan ng tatay mo kay Mr. Tan. Sana tulungan mo kami. Magaling si Manager Tan. Malayo ang mararating niya. Bakit di mo sinabi sa akin to? May mukha pa ba siyang ipakita?
Akala niya ba dahil kakilala niya si Mr. Tan, sikat na siya? Anong ibig mong sabihin? Di ba halata naman? Sino ba sa kumpanya ang ginakakalam sa buhay ni Mr. Tan? Nagsimula si Mr. Tan sa pinakamababa at unti-unting umangat sa posisyon niya ngayon. Dati siyang boss ni Mr. Tan. Ngayon, ang taas na ng posisyon ni Mr. Tan, naglilinis lang siya ng banyo sa kumpanya. Ba't siya may ganang magsalita? Ano naman kung maglinis ng banyo? Pinaghihirapan ko ang respeto ng iba. Anong dapat ikahiya? Sa paggalang ni Mr. Tan kanina, siguradong mataas ang posisyon ni Boss Ramon noon. Baka si Boss Ramon ang nag-promote kay Mr. Tan. Tama ka nga. Ang Mr. Tan nyo, ako talagang nagturo sa kanya. Ay, tama na. Ba't ka takot? Totoo yan. Tanungin mo siya sa susunod. Oy, matandang to. Pag may sinabi lang, ang yamang mo na. Kung may utang na loob si Mr. Tan sa'yo, bakit isa ka lang nga maliit na janitor ngayon? Tingnan mo, dahil inaway mo si Mr. Tan noon, kaya naglilinis ka ng banyo ngayon. Napansin ko ang lawak talaga ng imahinasyon mo. Ang maging manager sa bagong tagumpay ay sayang sa talento mo. Dapat mag-aral ka ng script writing. Yung kabutihan ni Mr. Tan sa'yo, puro arte lang yan sa amin. Para magyabang ka. Pinatrabaho ka lang ni Mr. Tan para ipahiya ka. Ang tanga mo, di mo yang napansin. Ibig sabihin, hindi lang personal na galit ang ina ko. Puro arte lang siya. Vice President Andrea, nagkakamali po kayo. Oh, Vice President Andrea, ang matandang to, nangahas siyang. Sorry, Mr. Han. Kaya tinuruan namin siya ng leksyon. Tama. Kailan ko ba si Mr. Tan siniraan? Humahama ka pa! Di ba sinabi mo mismo na si Mr. Tan ay tinuruan mo, basurero ka lang? Anong matuturo mo? Tama siya. Tinuruan talaga ng mami ko si Uncle Ramon. Hindi si Mr. Tan! Tumahimik. Tapos na ang usaping to. Pag narinig ko pa kayong siraan si Uncle Ramon, lumpuhin ko kayong lahat. Mas magaling ka pa sa nanay mo nung bata pa siya. Believe ako sa'yo. Uncle Ramon, pinibiro mo na naman ako. Ang tangga mo. Ba't ka tumatawa? Siya, si Vice President Andrea. Magbigay ka naman ng respeto. Ryan Wong, huwag ka nang mag-abala. Tawagin mo akong Isabel tulad ni Uncle Ramon. Sige, Isabel. Anak lang siya ng tagalinis. Di siya kasing galing mo. Kailangan kong maging maganda ngayon. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi ng annual event. Lahat kayo ay may ₱1 bilyong bilang panimula. Pagkalipas ng 3 minuto, pwedeng bumili ng stock sa screen, hihinto ang pagsasakaupan bago magsimula ang banquet, ang may pinakamaraming natitirang pera ang mananalo, pwedeng niyang kunin ang kikitain ngayong gabi. Ngayon, magsalita si Mr. Tan. Ang gagawin nyo sa susunod na oras ay magsisilbing basehan sa paghirang ng General Manager ng Chip Project next year. Sana seryosohin nyo ito. Nakakaliw? Di lang nakakaliw. Ang Chip Project ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya next year. Kung sino ang magiging general manager, parang isang iglap lang sa tuktok. Manager season, yan ang pinakamagaling nyo. Siguradong ikaw ang magiging general manager. Maghintay ka. Tingnan natin paano ka mamatay mamaya. Okay, sa inyong lahat, kung wala na kayong tanong, simulan na natin ang laro. Teka lang. Haka. Pa, ano na naman yan? Pwede bang umatras? Janitor, takot ka bang mawala ng pera at mapahiya? Di, kompleto. Laro lang to ng bata. Di patas kung sasali ako. Ano ba yan? Huwag ka magpatawa sa iba. Pasensya na, Mr. Tan. Di marunong magsalita si Pa. Di niya yun sinasadya. Oo nga. Ganito na lang, pwede kang maging mentor at sa tamang oras, bigyan sila ng payo. Pag sumunod sa kanya, maglilinis na rin tayo ng kalye. Oras na! Simulan na ang laro! Manager season, anong stock ang bibilhin nyo? Anong ibig sabihin? Gusto niyo ba gagawin ang general manager? Ano ba yan? Sinong di nakakaalam na henyo sa investment si Manager Season? Paano kami lalagpasan kayo? Kung gusto niyo ng pera, ilipat niyo lang lahat sa account ko. Ako na mag-i-invest. Hati tayo sa kita. Susunod kami kay Manager Season. Ako rin. Pag nakuha ko ang pondong to, siguradong ako na.
Resulta ng unang yugto, nakakuha na ng 30 milyong piso si Season Senior sa kanyang account at nang unggo na siya ngayon. Marco Bautista, mukhang tapos ng laro bago pa man magsimula. Ganito ka ba nanuloko? Wala itong nilalabad na patakaran. Nahanap agad ni Manager Season ang butas sa patakaran. Napakatalino niya. Pero kung siya pa rin ang nanalo, anong ibig sabihin nito? Pa, mahalaga sa akin ang laban na to. Bakit pinapanigan mo pa ang iba? Hindi may butas na talaga ang patakaran. Pero kung walang totoong kakayahan, puro daya lang. Di mo tatagal ang swerte. Binidyan ka lang ng papuri, nagmamalaki ka na't natuturo. May 30 milyong piso akong puhunan. Paano makakipagsabayan ng anak mo? Maghihintay ka na lang na tapakan ko ang anak mo? Huwag kang magsasalita ng maaga. Hindi pa tapos ang laro. Iyan ang anak ko. Puro ka na lang talaga, kayabangan. Manager Season, mag-inom na lang tayo para maaga tayong magdiwang. Dito ka ba tayo? Parang bumababa ang IQ ko sa basurero na to. Ba't nagmamadali? Gusto kong makita kung paano niyo mapipili ang pagong. Alam mo na ba ang bibilin mo? Mga bagong kumpanya to. Wala akong hawak na impormasyon. Kaya sa basurero na lang. Pwede ba yan kainin? Sa tingin ko, maganda ang Podbangon Crafts. Podbangon. Nakaka-inspire ang pangalan. Pa, huwag kang magsalita kung di mo alam. Baka pang tawanan ka pa. Tito, patay na ang Pagbangon Industries. Baka tanggalin na sa listahan. Sabi ko na nga ba, baka di na mabili yan. Ha? Pakiusap, manahimik ka na, pwede? Isabelita, anong bibilhin mo? Ako? Susunod kay Simon. All in na, Pagbangon Industries. Binili mo lahat? O padalos-dalos? Di ko alam sa investment, pero alam kong tama ang kaya ko. Kaya nga may galing si Isabel, matapang si BP. Bilib ako sa'yo. Lagot na ako. Di masama akong matalo sa laban. Pero pag natalo si Miss Tan, masisira ang reputasyon ni Mr. Tan. Baka mawalan ako ng trabaho. Huwag ka nang magsalita. Mapapahamak talaga ako. Marco, subukan mo rin kaya? Sa sinabi ng tatay mo, dapat lang maging matapang minsan. Ang kuram mo, tama ba? Oh, Tama, ang pagkakaibigan ay mahirap. tiwala ka ba sa akin? Kung di ako kikilos ngayon, baka isipin ni Mr. Tan na kaming may gawa nito. Sige, matapang nang ba? 2 milyon sa Pagbangon Industries. Matapang ba to? Yung lolo niya, pag matatanda, tapang yon. Di ako naniniwala. Para lang mapangiti ang maganda, tamad na ganyan. Mali kong bibili. Mali kong di bibili. Bakit ikaw na lang ang tama? Tatay mo ko, bawal ba kitang sermon? Huwag ka na magsalita. Mapapahamak talaga ako. Marco, huwag mo't alala. Tama si Uncle Rama. Unang pwesto si Season Senior sa ikalawang yugto. Nag-invest sa bagong Lunas Medical. Lagpas 40 milyong piso na ang pondo. Sa bagong Lunas Medical, 40 milyong piso na ang pondo. Ang bilis! May 10 milyong piso na lang. Manager Season, henyo ko sa investment. Ang galing mong mamili. Ikaw ang nangungguna sa industriya. Huwag mag-alala. Basta sumunod sa akin, siguradong kikita. Manager Season! Hindi! General Manager Season! Congrats na sa'yo! Ano? Di pa ubos ang pera ni Marco Bautista? Nakinig kasi si Marco sa janitor niyang tatay at inilabas ang 1 milyong piso sa Pagbangon Industries. Nakakatakot na ang Pagbangon Industries, no? Kakatignan ko lang sa ranking. 500,000 pesos na lang ang natira sa account. Kayo, huwag magmadali. Di pa tapos ang laro. Di ako nagmamadali. Gusto ko lang makita ang pera mo na unti-unting nawawala. Hanggang maging abo. At wala nang matitira. Miss Tan, balita ako nauto ka ng manlulokong to. At bumili ka rin ng stock ng Pagbangon. Di nga, James Rivera, ayos lang na. Tangga ka, dinamay mo pa si Miss Tan. Paano na ang reputasyon ni Mr. Tan? Miss Tan, bumalik ka na sa tama. Sumunod ka sa akin. Tuturuan kitang kumita. Manager Season, unang araw mo ba sa stock market? May 10 minuto pa sa laban, lahat ay posible. Ang sayo, palung ang stock market.
Baki, gusto mo ring sumubo? Ako, wag na lang. Di naman ako sumali. Ayos lang kahit di ka sumali. Malapit na ang bagong taon. Sumubok ka para masaya. Sige. Sasali na ako para masaya. Pa, alam mo bang stock market? Kung may problema kayo, sa akin kayo lumapit. Huwag idami ang tatay ko. Huwag madali. Kailangan ng pondo. Tsaka kakabayad lang ng sweldo ko. Anong masama sa tatay ko? Si Gregorio Bautista. Huwag seryosohin. Tito, kailangan ng puhunan sa stock market. Mukhang wala kang 3,000 pesos sa bulsa. Ganito na lang. Alang-alang sa anak mo. 50 pesos. Ako na sa talo. Tatay ko siya! Di mo kailangan mag-swipe. Bili lang ng stock, di ba? Ayos lang. Mayaman ako. Kita mo, nagbayad pa si Tito. Tito, tong Pangbangon Industries, di ba? Magkano bang balak mo? Ay, naku. Sasali na ako. Marco, baliw na ba ang tatay mo? Matanda, ako na magbayad. Niloloko mo ba ako? Sabi ko na, huwag ka nang magbayad. May pera ako. Pa, alam mo bang halaga ng 5 bilyong piso? Di kikitain ng anak mo yan kahit kailang. Sinabi ko na sa'yo, may pera ako. Bakit di kayo makaintindi? Tito, wag muna nating pag-usapan kung may 50 bilyon ka. Kahit may kumpanya ka, di aabot sa ganyang laki. Mas mabuti siguro kung mas kaunti. Mas kaunti. Bumili ka muna ng 50 piso. Ma, sinasadya mo ba akong ipahiya? Bilhan mo ng 50 piso si Tito. Tutang nag-charity ka naman. Sa Pagbangon Industries, 50 piso. Ang yabang na matandang to, 50 piso lang. Sige, bilhan mo. Lolo, huwag ka magsisi pag natalo ka. 50 pesos lang yan. Ituring mo na lang nga bayad to. Bili ka ng masarap na ulam. Di ba tapos? Deputy Wong, ang makasama ang ganitong tao, bababa lang ang antas nyo. Wala na kayong tsansa. Sabihan nyo na lang ang tama. Tiwala ko kay Uncle Ramon. Ang yabang mo ngayon, ikaw ang iiyak mamaya. Sige, tingnan natin. Buisit, pag nakuha ko ang bagong project, Papaglingkuran mo ko. Pataas na ang stock ni Dodo. Wala na tayong tsansa. Pasensya na po, Miss Tan. Sana di ko dalang dinala si Papa. Marco, mantiwala ka kay Uncle Ramon. di pa tapos. Mga kasama, malapit na matapos ang laban. Nangungguna pa rin ang account na 40 milyong piso. Sina Marco Bautista at Maria Tan, may kita lang na 900,000 piso. Ang galing magplano ni Manager Season. Kumita agad ng malaki. Malayo ang agwat ni na Manager Season at Marco Bautista. Sumikat na siya ng bigla. Ibigay mo sa kanya ang proyekto mo. Para sumikat din ang negosyo mo. Marco Bautista, huwag kang mag-alala. Pag naging general manager na ako, bibigyan kita ng posisyon. At ikaw ang bahala. Baka di na niya yun abutin. Na-drag down si Miss Tan ng 2 to, siguradong gusto nang tanggalin ni Mr. Tan ang 2 to. Mga kasama, lalabas na ang resulta sa screen dahil maganda ang nakuha ni Manager Season. Tika, tingnan nyo. Bumulaga ang stock ng Pusong Matatag Corporation. Paano na? Ang bilis tumataas. Malapit na sa 20 milyon. Teka, tumataas pa. 30 milyon na agad. Ano? Paano nangyari to? Tama ang bilin. Tumaas na! Host! Alamin mo ang kondo ni Marco Bautista. Ang pondo ni na Marco Bautista at Angela Tan ay nasa 35 milyon. Ang pondo naman ni Mr. Renta ay nasa 41 milyon. Sabi ko na nga ba, anak lang ng janitor. Saan galing ang swerte na yan? Marco Bautista, swerte ka. Tumaas ang stock. Pero ako ang mananalo sa huli. Ganun na lang ba kalapit? Kalma. Hayan mo muna lumipad. Lumipad. Tingnan ko kung paano ka lulipad. Oras na, host. I-announce mo na para may dignidad pa ang mga basura. Baka bumagsak ulit ang stock nila. At uwi na lang silang walang dala. May 20 seconds na lang, wala nang magbabago. I-announce na
Ang nanalo sa kompetisyong ito ay... Anong hinihintay? Panaluan na si Manager Season. I-announce mo na. Inamin kong kinabahan ako nung tumumaas kanina. Pero dagdag lang to sa experience ko. Masura ka lang. Imposible na. Bumababa pa rin ang pondo ni Season Senior. 33 milyon. 21 milyon. 10 milyon. Ano? Paano nangyari to? May reklamo sa bagong Lunas Medical sa Peking Gamot. At pupunta ang inspektor mamayang hapon. Ano? Anong sinabi mo? Ang bagong Lunas Medical ba ay isang major project? Matagal nang binabantayan ang bagong Lunas Medical. Hindi nyo ba alam ito bilang mga investor? Imposible! Naninira ka lang! Totoo ang sinabi niya. Isinauli na ang Golden Care Medical dahil sa Peking Gamot at nahuli na ang mga sangkot sa kaso. Abangan ang update. Time's up! Tapos na ang laro. Si Mr. Tan ang mag-announce ng resulta. Ang resulta, magkasabay na unang pwesto sina Marco Bautista at Maria Tan gamit ang 35 milyong piso. Sila rin ang hahawak sa Badu Project. At si Marco ang itatalagang General Manager. Salamat, Mr. Tan. Di ko sasayangin ang tiwala ng kumpanya. Mabuti. Asahan ko ang mas mahusay na galing mo. Pa, ang galing pala ni Mr. Cruz. Depende sa mood. Congrats sa'yo. Abangan ko ang partnership natin next year. Ay, hindi naman. Buti nandyan ka. Kundi di ko mabibili ang stock ng pagbangon. Huwag mo kong salihan. Narinig ko lang kay Uncle Ramon. Oo nga. Paano mo nalaman na tataas ang pagbangon? Di ko alam. Baka nagkataon lang. Nakita kong bumili si Season Senior ng bagong lakas. Alam ko lang na basta di bagong lakas, panalo ka kahit anong bilhin. Sabi ko na nga ba, nagkataon lang talaga. Huwag mong sabihin yan. Totoo naman di naman alam ni pa ang stocks. Swerte lang talaga siya. Sa 5 piso lang, nagbago ang buong market. At agad nakuha ang info ng bagong lakas. Tingin mo ba, swerte lang yun? Isang tao lang sa lusod ng dagat ang makakagawa nito. Hindi kaya? Paano mangyayari yun? Imposibleng si Papa ang big shot na yun. Swerte lang si Papa. Kakaiba talaga kayong mag-ama. Tara, kumain tayo. Kung gusto mo pang maging manager, susundin mo ko. Alam mo na ang gagawin. Marco, congrats sa promotion mo. Misunderstanding lang yon. Pwede ba kitang patawarin? Aalagaan kita. Misunderstanding. Kitang-kita ko kayo ni Season Senior. Wag na, madumi ba? Huwag naman ganyan. Dahil may pinagsamahan tayo, maging magkaibigan pa rin tayo. Sige, sana wag mo na akong guluhin. Tara, taga. Ramonito, anong gagawin mo? Ang alak na to. Huwag mong lasunin. Babawi ako sa'yo. Uncle Ramon, anong nangyari sa waiter? Lasing na. Isang baso lang. Hindi ko na mapigilan. Konti na lang. Sige. Hindi ko na mapigilan. Taste lang. Marco, ano sinabi mo? Yaya, gusto kita. Nagkagusto na ako sa'yo nung unang kita. Baliw ba si Marco Bautista sa alak? Magkatapakimistan, bagay ka ba? Manager Marco, nagpapakita ka ba? Pagiging payaso o aso? Hindi ako lasing. Totoong nararamdaman ko to.
Andeng, papayag ka bang pakasalan ako? Uncle Ramon, bagay ba to? Wala akong pakialam sa pondo nyo. Ang suwel mo. Binibigyan ka na ni Miss Tan ng daan. Naglalasingan ka na ba? Miss Tan, isang salita mo lang. Palalayasin ko siya sa bagong bayan. Sige, papayag ako. Payag na ako. Mr. Tomas. Biglan kasi to. Wala pa kong handa. Sa'yo na to. Naku, di pwede. Sino may gusto sa basura mo? Salamat, Uncle Ramon. Angko na agad. Di pa kasal si Uncle Ramon. Chito Jr., naintindihan mo. Medyo ikaw, umuwi ka't maganda ng dote. Gawin ko na siya agad. Hinihintay kita. Freddy, ang yabang mo. Umuwi ka at maghanda ng dote. Alis na ako. Kayong lahat, haharapin ko kayo isa-isa. Ramon, ikatlo, tagal nating di nagkita. Dahan-dahan lang. Na yung bumalik ka, alam ba ng asawa mo? Siya ang nag-utos sa akin na puntahan ka. Nagpunta ka lang para sa akin? Tingnan mo yan. Pabaya ka pa rin tulad ng dati. Kumusta ka sa abroad itong mga taon? Mabuti, shareholder na ng Liwanag Corporation ang asawa ko. Narinig kong kayong dalawa ni Marco ay nasa Bagong Tagumpay. Manager si Marco sa Bagong Tagumpay at ako'y janitress sa Bagong Tagumpay. Ang pag-alis ko sa'yo, ang pinakamabuting desisyon ko sa buhay. Para lang ba sabihin niya nang gumalik ka? Na yung bumalik ako, gusto kong isama si Marco sa abroad para sa magandang buhay. Wala kang paalam na iniwan kaming dalawa ni Marco at pumunta sa abroad. Ngayon, gusto mong isama si Marco. Sa tingin mo, papayag ako? Sana isipin mong mabuti ang bagay na to. Kasusyonan ng kumpanya ng asawa ko ang Bagong Tagumpay. Malapit na itong mag-IPO. Hayaan mo na, isa ka lang janitress. Di mo rin maintindihan to. Sabihin mo ang maiintindihan ko. Ang kontrata na to ay para layuan ko si Marco. Tingnan mo mabuti. Basta pirmahan mo to. Bibigyan kita ng 50 milyong piso bilang kabayaran ko sa mga taon na lumipas. Di mahalaga sa akin ang pera. Kung gusto ni Marco na sumama sa'yo, di ako pipigil. Bata pa si Marco. Malapit sa'yo. Di niya alam. Kaya gusto mo kong suhulan para paalisin si Marco. Sapat na ang 50 milyong piso para sa gusto mo. Baka ito na ang pinakamalapit ka sa millionaire, uy. Tita, napakaganda talaga ng pera. Kaya nitong ipagpalit ang pamilya at magpakasal sa lalaking 20 taong mas matanda. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, maganda ang pera para sa'yo, pero para sa akin, parang basura lang. Makikita pa tayo. Gusto ka rin makita ni Pete? Doon mo malalaman ang agwat ninyong dalawa. Sino ba siya, pa? Anong ginagawa mo? Anak, ba't ang init ng ulo mo? Kotse yan ng Liwanag Corporation. Ba't umalis na? Nandito sila para sa partnership. Bakit? Kulang pa ba ang gulo ng ginawa mo? Partnership? Nagpapaalam ba ako? Akala mo ba ikaw ang boss? Kung ikaw talaga ang masusunod, lulukod ako sa'yo. Ano kita? Di na kailangan yan. Puno na ba? Wow! Hi, Tony, Mr. Tan! Tatay mo ho, di kita lolokohin. Ilang beses na ho nandito? Ilang beses na, ha? Oh, pinadala ka ba ni Mr. Tan para maglinis? Ay, akala mo ba puro paglilinis lang ang kaya ng tatay mo? Hey, pa! Huwag kang magsalita ng ganyan. Single pa si Mr. Tan. Anong pakay mo rito palagi? Ay, batang to.
Ganyan ka ba magsalita sa tatay mo? Pa, huwag kang magsalita, Pampaso. Huwag kang magsalita kahit ano, ha? Paano naman yon? Di ba nagpapaalam ka para makasal? Ha? Tatay mo ko, di ba pwede magsalita? Anong pagpapakasal? Kung di pumayag si Mr. Tan, kailangan nating mag-sorry. Baka mawala pang trabaho natin. Nagpapaalam na ang anak niya. Siguradong papayag siya. Boss niya ako. Mas kilala ko pa tatay niya. Hay! Huwag mong sabihin na boss mo siya dati, ha? Ano naman? Ngayon, chairperson na si Mr. Tan. Tapos, ikaw, baka mainis siya. Mababaliwala ang relasyon namin ni Maria. Sige na, tama na. Pasok ka na. Ang ganda-ganda ng dalaga. Gusto mo ba bang pakasalan? Anong kailangan mo? Hello, empleyado po ako ng kumpanya. Nandito kami kay Mr. Tan. May appointment ka ba? May appointment po ba kayo? Wala po. Maghintay po muna kayo. Tatanungin ko po muna. Dati di kailangan ng appointment. Di ko pa narinig yan. Tsaka, mga harap kami mula abroad. Pwedeng pumasok at maghintay. Maghintay po muna kayo. Ay, okay lang pa. Anong masama kung maghintay? Pasensya na po. Mali po ako. Di ko kayo nakilala. Tara po. Pa, binibigyan ng halaga ni Mr. Tan si Isabel. Tingnan mo ang ugali ng manager. Tara na. Mga bisita, hintay lang. Parating na sina Donya at Miss. Hindi. Di mo to bahay, umupo ka. Tami, ang tagal naman ito. Kahit konting tawad, wala. Ay, mag-manners ka naman. Mr. Tang, nandito na ang chairperson at future son-in-law. Naku, talaga naman itong si Isabel. Bakit ngayon lang niya sinabi ang ganito kalaking bagay? Hintayin mo rito si Isabel. Sabihin mong bilisan niya, ha? Tandaan mo, iwasan mo magsalita mamaya, okay? Gising nga. Mami Pineda. Naku, sorry po sa paghihintay, sir. Hindi po, Mr. Tan. Hindi po kayo late. Ako po ang maaga, Mr. Tan. Sobra na! Mr. Tan. Itong si Isabel, sobra na talaga. Ang mamahaling gamit na yan, tinanggap niya talaga. Pasensya na, Mr. Ponce. Masyadong biglaan to. Bakit mo pa ibinalik? Para sa bata to, ang bigay ni Gregorio Ponce ay hindi na babalik. Pa, anong sinasabi mo? Direk, malaking bagay to. Dapat kinonsulta niyo ako. Tutal, si Maria, bata pa. Paano? Masyadong biglaan to. Pero gusto ko talaga. Kailangan ko bang kuusapin ka? Bata pa lang, nakita ko na si Angela. Sa paningin ko, walang iba kundi si Angela. Pa, para manligaw tayo, hindi para pilitin. Baliw ka ba? Mr. Tan, pasensya na. Ang tatay ko, hindi siya edukado. Sana po, huwag kayong magalit. Direk, ang bagay na to, malaki talaga to. Ibalik niyo na lang. Di kaya ni Maria. Sabi kong kaya niya akin to. Kahit kanino ko ibigay, huwag ka na magpaligwi-ligoy. Pa, Mr. Tan, pasensya na. Nag-abala pa kayo. Iuwi ko na po si Papa Tara. Alis na. Anong alis? Di pa tayo kumakain. Anong ginagawa mo? Bakit nagmamadali? Anong gagawin? Mr. Tan, alam kong ayaw niyo sa amin ni Maria. Pero mahal ko talaga siya. Alam kong hindi pa ako karapat-dapat, pero mas pagbubutihan ko para mabigyan siya ng magandang buhay. Anong sinasabi mo? Kailan ko ba sinabing ayaw ko sa inyo? Mr. Tan, ibig sabihin... Matagal ko nang gusto na maging kayo ni Isabelita. Takot lang akong baka ayaw mo. Na yung magkasama na kayo, sobrang saya ni tita. Yung kanina nyo ni Papa... Ito ba ang tinutukoy mo? Ha? Marco, di mo ba alam ko ano to? Basura lang ba yan ni Papa? Dire, si Marco, hanggang ngayon, di pa alam ang pagkataon nyo. Hindi, Mr. Tan. Si Papa, sino ba talaga siya? Ito kasi, sa kumpanya natin. Bakit mo sinasabi yan? Itago mo to ng maayos. Huwag nang manggulo sa pamilya. Sige, itatago ko muna para kay Marco. Pag may tamang pagkakataon, ibabalik ko kay Marco. Anong gagawin mo? Kahit ano, basta huwag mo nang ibabalik. Ay, pasensya na. Late na ako. Espesyal na alak to. Salamat, Isabel.
Umuwi ka pa? Sino may sabing sayo to? Uncle Ramon, 50 taon uwain to. Bihira lang to sa Mercado. Ganun ba? Di kami umiinom. Kulang pa ba to? Biro ko lang. Pa, mag-manners ka naman. Nag-abala pa siya, tapos ganyan ka. Medyo kalbo na si Papa. Ako kasi, minsan umiinom lang sa bahay. Pero di ako sumisobra. Di pa ako nalasing. Allergic ako sa alak. Kailan ka pa uminom? Pa, pamilya tanto. Hindi to inyong cleaning station. Sobra na yan! Pasensya na. Wala lang siyang modo. Pasensya na. Sana di ko na siya isinama. Ikaw ang tinutukoy ko. Ganyan ba magsalita sa ama? Nakakadismaya ka. Marco, kung nandito ka ngayon, sa tingin mo ba'y dahil sa'yo? Kung wala ang tatay mo, di ka makakapasok sa bahay namin. Marco, mag-sorry ka sa tatay mo! Mahal na Direktor, ang magustuhan niyo si Isabel ay isang biyaya sa pamilyatan. At ang personal na pagbisita niyo ay isang malaking karangalan. Pasensya na sa serbisyo namin. Sana po ay tanggapin niyo si Isabel. Martin, anong hinihintay mo? Mag-sorry ka sa tatay mo. Ang tagumpay ng pamilyatan ay dahil sa tatay mo. Akala mo ba isa lang siyang cleaner? Akala mo ba talaga janitor lang siya? Di talaga alam ni Martin. Di ko talaga alam. Uncle Rama. May mga bagay na di ko pa nasasabi. Total, nakaraan na yun. Ngayon, sa mga kabataan na ang panahon. Pa, ano ba talagang problema? Anong problema? Nervous lang ako. Siyama! Sa ganitong oras, di po biro to. Maniniwala ka o hindi, aalis na ako. Iyan kayo. Mag-usap muna kayo. Di na ako manggugulo. Oh, boss, hati ko po kayo. Ramon, balak mo bang maging janitor habang kasama si Marco? Bakit? Masyado lang kasing mapanghusga ang lipunan. Sa totoo lang, parehong naitatrabaho ang janitor at chairman para makuha ang respeto. Walang mas mataas sa isa't isa. Tama ka! Hey, Sharon, halos ayos na ang mga problema ng mga bata. Tungkol sa atin. Anong desisyon mo? Ayos na ang mga bata. Saka ko na gawin. Naku, sa edad na to, puro kalokohan pa rin. Ihahanda ko muna ang kasal ng mga bata. Ramon, ikatlo. Ang tatanga. Tavana? Di ko inasahang susundan mo pa ako rito. Bakit ko naman ikaw susundan? Nagkataon lang to. Alam mo ba kung saan tayo? Prestihiyosong subdivision to sa lungsod ng dagat. Nakatira ka rito? Hindi. Di, sinusundan mo ko? Siya. Sino siya? Siya yung malas kong ex-husband. Oh. Ex-husband. Uy, wag naman. Halos mas matanda ka pa sa anak ko. Tawagin mo kong kuya. Nakakabastos naman. Ramon, maging maayos ka sa pananalita. Sabihin mo, ano pa kay mo? Kulang ba ang biligay na pera? Mali ang akala mo. Nandito ako para bisitahin ng matandang kaibigan. May kaibigan ka rito? Puro mayayaman ang nakatira rito. Sinong magiging kaibigan mo? Siguro doon kilala mo siya. Si Don Tomas ng Bagong Tagumpay. Ikaw talaga. Ang galing mo magyabang. Kakauwi lang namin ni asawa ko kay Mr. Tan. May VIP silang bisita. Walang tinatanggap na bisita. Oo nga, kakalabas ko lang sa bahay ni Crystal Tan. Huwag na magpanggap. Gusto mo lang ang dagdag na pera, di ba? Ay, Wala namang dapat ikahiya dahil inalagaan niya si Owen ng matagal. Sino ba namang ayaw kumita ng marami? Nakakamali ka talaga. Sige, ililibre ka namin ni asawa ko. Para pag-usapan si Marco. Sabay na ba tayo ni Cathy? Luxury car ang sasakyan namin. Wag na. Di ako sanay sa luxury sedan na ginawang luxury car. Bigyan niyo ko ng lugar, sasabihin ko ang driver ko. Driver? Kung ginamit mo lang sa tamang talino mo, di ka sana naging janitor na yon. Sa Sky Sea Restaurant na lang. Ako na ang mauuna dun.
Sanay na siyang maghirap at walang alam sa mundo. Huwag kang mag-alala. Ba't ko papatulan ng isang janitor sa mga taong tulad niya perang pang-utang na loob lang? Di ba kotse to ni Mr. Tagumpay? Kung makakapag-connect tayo sa kanya, mas lalakas pa ang partnership natin sa bagong Tagumpay. Ramon B? Ikaw pala? Owen Jr., sandali. Ilibre kita. Sige, sige. Roberto, ikaw pala. Ha? Di ba 2 buwan pa? Ang kotse na to ay kotse ng Tagumpay Estate. Personal mo tong ginamit. Di ka ba takot mahuli? Ba't ako matatakot? Kotse ko to. Kahit sinong hatid ko, di yan labag sa batas. Ngayon, hindi ka lang nagyayabang. Kumuha ka pa ng extra para manira sa akin. Anong sinabi mo sa akin? Tama na, Samantha. Huwag mo na siyang patulan. Nagsiselos lang siya sa'yo. Ang pride niya nasaktan. Ay, huwag mag-alala. Di ko sasabihin sa chairperson. Di talaga tayo magkasundo. Di ba pag-uusapan natin si Marco? Sabihin niyo na, kailangan ko pang bumalik. Mauna ka na. May gagawin pa kami. Sige, alis na. Hello, may kailangan ba kayo? Yang boss, pakipakilala kami sa chairperson ng bagong Tagumpay. Ito po ang card ko. Chairperson, parang masaya-masaya naman tayo kanina. Ba't kailangan pa ng pakilala? Tanggap ko na itong card, pero itong red envelope, ibalik mo na. Sama po, salamat. Ngayon, ang partnership natin sa bagong Tagumpay. Sana. Uy, naghihintay. Naghintay? Lumabas ka at doon ka maghintay. Maghintay ka sa labas. Bakit? Bakit? Ano? Bakit? VIP room to. Sino ka ba? Sa damit mong yan. May masama ba rito? Kakalaba ko lang. Di mo bang maintindihan? Akala mo ba bagay ka rito? Baka marinig ng bisita? Kumakain sila. Umalis ka na. Pri, bagay ka sa negosyo, ha? 300,000 pesos lang sa isang buwan. Paano magnegosyo? Ikaw pa, basurero. Manduturo sa akin? Lumayas ka na, narinig mo? Lumayas ka na! Ako, nandito lang ako. May gagawin lang daw. Parating na. Sino ka ba talaga? Anong gagawin? Dito pang publikong banyo. Anong ingay yan? Mr. Sison, bakit yun nandito? Ano ingay yan? Sa basurero mong yan, hindi na ako aalis. Hayaan mo na siya. Bisita ko siya. May pag-uusapan lang. Mr. Sison, pasensya na, di ko po alam. Huwag nang magsorry. Tama ang ginawa mo. Ang basurang tulad niya ay di dapat pumasok dito. Exception lang to. Tandaan mo to. Opo, sangama ka sa boss. Officer, kunin mo na. Opo. Nakita mo, sa asawa ko ang buong Long Pavilion. Kung wala si Pete, di ka makakapasok dito habang buhay. Tama ka nga. Sa ganitong lugar, kung di nyo lang dinala ang bag nyo rito, di talaga ako makakapunta rito. Mabuti alam mo. Tara, pag-usapan na natin. Yung sinabi ko sa umaga, nasabi mo na ba kay Marco? Di ko pa nasasabi sa kanya. Wala ka bang oras o takot ka lang? Bakit ako matatakot? Di mo ba alam? Tingnan mo ang sitwasyon natin. At tingnan mo ang sitwasyon mo. Kung sino ang pipiliin niya, di na kailangang pag-isipan, di ba? Mali ka talaga. Abala kami ni Marco sa blind date niya. Kaya di ko pa nasasabi sa kanya. Blind date? Sino ang babae? Mayaman ba sila? Wala ka bang ibang itatanong kundi pera? Bakit di mo itanong kung kumusta ang relasyon nila ni Marco? Pwedeng pagkain ng pag-ibig. Takot akong maging tulad ka ang anak ko na walang kwenta habang buhay. Anak ba siya ng security guard? Ano naman kung anak ng security guard? Basta gusto ni Marco, tanggap ko. Tsaka nakita kong lumaki si Maria at nagmamahalan sila ni Marco. Maria? Anak ba ni Mr. Tan ang sinasabi mo? Si Maria Tan? Tama. Naku, ang galing naman.
Akala ko, nung naging general manager si Marco, sigurado na ang partnership sa bagong tagumpay, na yon, naging sila pa ni Marco at ng anak ni Mr. Tan, magiging pamilya na tayo. Naiintindihan ko na. Bumalik ka para makipag-partner sa bagong tagumpay. Ginamit mo si Marco. Hay, akala ko nagbago ka na. Naalala mo na ang anak mo. Masyado yata kitang inasahan. Ramon, kahit ano pang sabihin, ina pa rin ako ni Marco. Wala kang pakialam sa gagawin ko. Alam mo bang ina ka ni Marco? Nung sumuga ka, umutang sa 5 ses at umalis kasama ni Pete. Alam mo ba ang hirap namin ni Marco noon? Na yung maayos na si Marco, naalala mo na ina ka niya. Tao ka pa ba? Isa kang janitress, tapos tinuturuan mo ko? Ang gagawin ko, bakit mo pinakialaman? Kukunin ko talaga si Marco ngayong babalik ako. Pa, anong nangyayari? Bakit kayo nag-aaway? Isabelita, bakit ka nandito? Kagagaling ko lang sa bahay ni Isabel. Hinanap kita pero wala ka. Tawag ko kay Sekretary Uy, nandito ka raw. Kaya sumunod ako. Anong nangyari? Nag-away kayo? Hindi malayo. Tita, pasensya na po. Wala pong pinag-aralan ng tatay ko. At mainitin ang ulo. Huwag niyo po siyang masamain. Wendy, di mo na ba kilala si Papa? Ma? Pa? Anong nangyari? Tama siya. Ako ang nanay mo. Malapit lang. Huwag nang magsalita. Di ko kilala. Roland, bakit ganyan ka magsalita? Roland, kahit ano pa, tunay kanyang anak. Respetuhin mo siya. Respeto? Paano ko siya i-respeto? 6 years old pa lang ako nung iniwan niya kami. Alam mo ba paano kami nakaligtas ni Papa? Wendy, sorry anak. Bumalik si Mama para. Di ko kailangan ng 30 milyon pesos na utang. Alam mo ba paano namin binayaran yon? Huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Sa'yo, tapos na yon. Pero sa akin, dito makakalimutan. Kara, uwi na tayo. Uy, wag gagalaw. Kumain at mag-away. Kumain at mag-away. Makinig ka. Mister, di mo pa alam kung anong trabaho namin, no? Wala akong pakialam. Ipapakilala ko muna sarili ko. Asawa ko ng nanay mo. At chairman din ng Liwanag Corporation. Liwanag Corporation? Kasosyo ng Singtai Corporation ang Liwanag para sa'yo. Gusto kitang iuwi ni Mama? Para lalong umasenso ang kasosyoon namin sa bagong anyo corporation. Pag-isipan mo, mabuti. Di ko kailangang isipin at di ko kailangan. Kahit mahirap, tatay ko pa rin siya. May, huwag ka munang tumanggi. Balita ko, kayo na ng anak ni Mr. Tan. Magandang balita yan. Pero kailangan din ng pantay na estado, di ba? Tinan mo ang kalagayan ng tatay mo. Papansinin ka ba ng pamilya Tan? Malayo nga ang pamilya Tan sa amin, pero ayos lang sa akin, di ako nailang. Di ka ba marunong makinig? Anong estado ng pamilya Tan? Ikaw ang naiilang? Pamilya Tan ba ang pinag-uusapan natin? Kahit ordinaryong babae ang gusto ni Marco. Dapat may kotse at bahay. Ano may bibigay mo kay Marco? Kaya akong paghirapan yan. Di ko kailangan ng tulong. May bahay na ako. Sa kotse, si Owen di rin mahilig sa mamahaling kotse. Gamitin na lang ang kotse ko. Anong kalokohan yan? Ang anak ni Mr. Tan ay laki sa layaw. Titira sa maliit mong bahay at titingnan pa ang second-hand mong kotse na ang lupit? Gusto ko rin, bibilin ko maliit na bahay para sa kanya. Pero dahil sa mga anak niya at pag-aalaga sa akin, kaya bumili ako ng villa sa Alta Vista. Kahit medyo pangit ang lugar, sapat na yun sa amin. Ang galing o magyabang na walang hiya. Alta Vista ang nangungunang subdivision sa lungsod ng dagat. Ang dali mong sabihin na bili mo. Pa? Wala talaga. Kaya akong kumita ulit.
Pero, huwag magsinungaling para sa yabang. Magkano lang ang sahod mo para makabili ng bahay sa Alta Vista? Ang sahod ko sa isang buwan. Ferdy, ano yan? Hello, Chairperson. Tapos na po ang Greenvine Retirement Home. Ang board po, gusto malaman ang susunod na pondo. Di ba sinabi ko na sa meeting, 5 bilyong piso, bawal kulang, 5 bilyong piso. May sira ka pa sa ulo. Winston, kakain pa ako. Maghintay ka muna. Pasensya na. Naputol ang tawag kanina. Roberto, umaarte ka pa rin. Maging tapat ka naman. Saan ba ako nang sinungaling? Oo nga, ang tapak mo talaga. Ay naku, numero lang ang pera. Bakit ganyan ka mag-alala? Pa, huwag mag-alala. Di ako sasama sa kanila. Magsinungaling para dito. Di ko maintindihan. Pagtatawanan lang yan. Nag-call lang naman ako. Anong katatawanan? Tama na, Carlito. Inimbitahan kita para sa kinabukasan ni Marco. Huwag mo kong pag-aksayahan ng pag-arte para lang mapansin. Assuming mo naman. Tingin mo ba may karapatan ka? Magkaiba tayo ng mundo. Huwag nang magyabang. Alam mo ba ang 5 bilyong piso? Ang Liwanag Elite Group sa lungsod ng dagat ay nang unang kumpanya. 1 bilyon lang ang kita natin taon-taon. Tapos sinasabi mong 5 taong kita ng Liwanag Elite Group. Nangungunang kumpanya. Bakit di ko narinig ang kumpanya nyo? Ang bagong liwanag ay isang bagong unicorn company. Siyempre, di alam ng tulad mong hamak na tao. Mr. Bautista, tanggapin mo na. Janitor ka lang. Kaya wag nang magpanggap. Dahil alam ko na ang tukol kina Henry at sa Tan family daughter. Dapat magbigay din ako. Tatawagan ko si Don Jose ngayon. Mag-order ng deluxe cruise ship para kay Marco bilang regalo sa kasal. Donna Josefina? Si Donna Josefina ang sikat na King of the Sea sa Asia. Hamak na tao tulad mo ay di makakausap siya habang buhay. Normal lang na di mo siya kilala. Di pwede. Tatawagan ko ulit si Donna Josefina. Hay nako, ang busy naman ni Boss Navarro. Di makontak. Ako na lang tatawag. Ako na lang ang tawan? Uy! Pa! Manahimik ka na. Kilala mo ba si Joseph Uy? Sakto to. Bagong kasa nyo ni Maria. Di ko pa alam kung anong irigalo sa'yo. Naalala ko tuloy. Ayos din bumili ng barko. Pa! Uy, bakit mo naisipan tawagan ako? Kuya Roberto? Don Jose, gusto kong mag-order ng yacht sa'yo para regalo sa kasal ng anak ko. Sige! Ikakasal na si Marco. Sinong babae kayang swerte niyang yan? Anak ni Mrs. Pineda. Ayos. Siguradong tama ang taste mo. Mag-order ako ng 3,000 capacity. 20 bilyong piso lang yan. Salamat, Don Jose. Tumalo ka sa kasal bukas, ha? Siyempre naman, pagdating doon, maghahanda ako ng malaking regalo. Bakit bigla kang nakaisip? Bumili ng barko. Siguradong di ka lugi. Sige, ganun na lang. May isa pa pala. May kaibigan ako sa Liwanag Corporation, si Pete. Sabi niya, close kayo. Pete, oh? Huy, Kuya Roberto, maraming Pete na yun, pero di ko kilala yung Liwanag Corporation. Uy, Kuya, maraming manduloko ngayon. Huwag kang magbaloko. Roberto, tama na. Huwag ka nang magyabang. Kuya Roberto, ba't ang ingay sa'yo? Wala to, kamag-anak ko. Roberto B., huwag ka nang magmalaki. Alam mo ba kung sino si Don Jose? Siya, ang King of the Sea. Don Jose, di natin siya kaya. Kilala niya ang King of the Sea, Don Jose? Yak. Magkatulad lang sila ng walang kwentang to. Kuya Roberto, parang di nila ko ginagalang, ha? Nasaan ka ba? Sky Sea Restaurant. Punta ka rito kung gusto mo. Sakto nga, usap tayo tungkol kay Marco Chua. Sige, papunta na ako. Hihintayin kita. Pag di ka dumating, apo kita. Huwag mag-alala. Pupunta ako. Director Bautista,
Ang galing mo magpanggap. Alam mo ba kung sino si Don Jose? Sino ba siya? Nagbebenta lang ng barko, di ba? Ha, si Don Jose, ang pinakamalaking ship owner. Kahit si Mr. Tan ay nagbibigay galang sa kanya. Nagpapanggap kayo si Don Jose para manloko. Pag kumala to, di lang ikaw, pati si Gordon Uy madadamay. Kung di ka naniniwala, pag dumating si Don Jose, tanungin mo siya. Makakausap pa natin ang tulad ni Don Jose. Di nga makatawag si Pete, tapos ikaw makakatawag. Normal lang di siya makatawag. Private number niya yung tinawagan ko. At matagal na kaming magkaibigan. Di pa ba sapat ang gulo na ginawa mo? Gusto mo bang mapahamak si Marco? Marco, tingnan mo ang tatay mo. Pabigat lang siya sa'yo. Kung di ka naniniwala sa akin, pag dumating si Don Jose, tanungin mo siya. Siyempre, tatanungin ko. Wala kang pinagbago. Puro kayabang lang. Lalantad ko kayo ng mga kasabwat mo. Pa, kahit kilala mo, mabilis ba si Don Jose na makatawag? Milyones ang kinikita ni Boss Navarro kada minuto. Gagastos ba ng oras sa basurang janitor na tulad mo? Nag-invest ako ng bilyon sa bagong lungsod noong mga nakaraang taon. Matagal na rin kaming magkaibigan. Kinagala niya ako habang lumalaki ako. Pa, tumahimik ka na. Kung hihingi ka ng tawad sa amin ngayon, bawal ang isisiwalat ang pagpapanggap nyo bilang Don Jose para kay Martin. Anong tawad? Di naman ako nagsisinungaling. Puro ka angas. Huwag mo kong sisihin. Pag dumating ang mga kasabot mo, tiyak na mapapahiya kayong Sinong lahat. nang aapi sa kaibigan ko? Sinong nanggahas? Bastusin ang kaibigan ko. Opo, salamat sa pagbisita niyo. Sa auction noong nakalaang beses, nagbayad kayo ng 300 milyong piso para sa bronze cauldron para ibalik ang artifact sa bayan. Kayo talagang dahangal ng mga Chinese. Narinig kong may basto sa kaibigan ko. Sino? Mr. Navarro, kaibigan ng asawa ko. Ang walang kwentang to, nangangalandi pang kilala kanya. At may nagpanggap pa na ikaw para mandaya. Ay nako. Mr. Navarro, pasensya na. Maikli lang ang leeg ng tatay ko. Ako na ang hihingi ng tawad. Ikaw si Marco, di ba? Balita ko, ikakasal ka sa anak ng mga Tan. Congratulations sa inyo! Mr. Navarro, ganyan pala kayo. Tatay ko. Mr. Navarro, huwag niyo palang pasinto walang kwenta. Basurero lang yan. Tapos nila ay pangalan nyo, dapat pinaalis na sa lungsod ng dagat. Tama. Huwag niyo siyang guluhin. Wala kayong modo mga taga-mainland. Kailan pa kayo nakialam sa mga ginagawa ni Don Jose? Silang Nada Bautista, napanggap na ikaw. Oo. Tama, tumahimik ka. Kayong dalawa, mag-sorry na kay Kuya Roberto. Sorry sa kanya? Bakit? Kuya Roberto, tagal nating di nagkita. Gusto mo ba yung regalo ko sa'yo noon? Gusto mo ba ang regalo ko sa'yo? Maganda nga ang regalo. Pero, pumunta ang girlfriend ko sa museum mo. Yung ibinigay mo sa museum ay bigay pala ni Mr. Navarro. Hindi ba modelo yon? Sinong nagsabi modelo yon? Kaya palang laki ng selebrasyon. May bulaklak at parangal pa. Tunay nga palang regalo. Mukhang mula pa sa Shang Dynasty. Mukhang hindi mo talaga gusto ang regalo ko. Pinapayagan ko ang ginawa mo. Sa susunod, i-donate mo na lang para di nasirain si Papa. Anong sinasabi mo? Mr. Navarro, pasensya na. Yung regalo nyo, di dapat ibinigay ni Papa sa iba. Kaya nga, ang dakila talaga ng Papa mo. Sige, Kuya Roberto, susundin ko. Bronze Ding. Itong bronze ding na to, nagpasabog sa ibang bansa nang i-donate sa museum. Ang ganda ng bagay na to. Mr. Navarro, binigay niyo pa sa General's Hill. Pag nagsalita pa kayo, itinatapon ko kayo sa dagat para pakainin sa isda. Opo, mali ako. Sa negosyo niyo sa dagat. Siguradong marami kayong magagandang gamit. Magpresyo kayo, mabayaran ko kahit magkano. Kahit anong sabihin nyo, sa bansang mga yan, itigil nyo ang masasamang balak nyo. Ang tapa mula iting asawa ko. Wakang manggulo. Tama si Mr. Navarro. Nang mambasto sa bronze ding, nagmamalaki pa. Teke ang Mr. Navarro na to. Hello, Mr. Tan. Nasaan chairman ngayon? Bumalik ba ang ex-wife niya? Di ko po alam, pero babae po ang kausap ng chairman. Sabi ko na nga ba, nasaan kayo? Nasa Sky Hotel kami ngayon. Papunta na ako. May peke la lumitaw. Sigurado ka? Siyempre, matagal na akong kasal kay Roberto. Alam ko na ang ugali niya.
Wala siyang pera at asenso. Puro pa show off at mayabang. Takot siyang mapahiya sa'yo. Kaya kumuha ng peking to para magmukhang marangya. Nayon lang ako nakarinig na may nagpapanggap na Don Jose para manloko. Anong ibig sabihin nito? Di mo inasahang may kakilala ako sa bagong tagumpay. Nabalitaan ko na ang totoong Mr. Navarro ay nagbigay ng bagong palayok sa chairman ng bagong tagumpay. Ako ba ang chairman ng bagong tagumpay ang sasabihin mo? Tama ka nga. Ako ang chairman ng Golden Tagumpay. Pinapalaki mo ang ulo mo. Kung ikaw ang chairman, ako naman ang asawa ng chairman ng Golden Tagumpay. Kahit di ko kilala ang chairman ng Golden Tagumpay, kilala ko naman ang driver niya na si Winston. Kinuha niya ang calling card ko kanina at ipinakilala sa akin si Simon Bautista. Bumabalik na sa'yo ang panloloko mo, no? Uy! Mr. Tan, tumayo ka! Nandito si Mr. Tan, bumati ka! Katrina, bakit ka nandito? Pa, baliw ka ba? Kakagaling na sa bahay ni Mr. Tan. Nadmamayabang ka na? Mr. Tan, salamat sa pagbisita. Pasensya na, di ka naasikaso. Ang baduy din ang taste mo, no? Anong meron? Anong gagawin mo? Kumusta ang kasal ng bata? Ayos na lahat. Pero sabi ni Mr. Navarro. Nandito ka rin, Mr. Navarro? Sa relasyon namin ni Kuya Roberto, ikakasal na ang bata. Paano di ako pupunta? Biglaan kasi ang lahat, kaya medyo nagmadali kami sa paghahanda. Sana di ka magalit. Magagalit sa'yo? Paano naman? Narinig ko sa chismis na kaya ni Big Bro Roberto. Asa naman ako kay ate. Ang bilis mo naman malaman, Mr. Navarro. Kami ni Roberto. Andiyan pa ang bata, huwag na natin pag-usapan. Nakumpirma na ang Happy City Retirement Project kung padala ka ng imbitasyon sa mga kaklase ko. Naimbitahin bilang unang kliyente. Siguraduhin na ang imbitasyon ay simple lang. Nasa mimi na ang listahan. Sige, walang problema. Pa? Chairperson ka? Sinabi ko na sa'yo, di ka naniniwala. Imposible. Mahirap ka lang. Paano ka makakapag-exhibit? Chairman ng Chintai. Chairman Bautista, sa bilyo di ko kayo nakilala. Sana wag yun na akong isipin. Patawarin nyo na ako ngayon. Gusto ko talagang makipagtulungan sa bagong tagumpay. Kahit 10% o 30% lang ng kita, ipapadala ko sa inyo ang babaeng to para kayo na ang bahala sa walang hiyang to. Ramon, ikatlo. Napilitan lang talaga akong iwan ka noon. Nagkamali lang ako. Kinurona ako ng matandang to. Naku, Helen, matagal na tayong kasal. Alam ko na ang ugali mo. Ikaw kasi, di nakilala ang boss. Anong ibig mong sabihin? May relasyon ka kay Ramon Ikatlo? Walang hiya kang kabit. Huwag kang magmura. Chris, tumingin ka lang kay Shirley. Inaapi mo ko. Layas! May relasyon ba? Sa harap ng bata, hinayaan kita. Huwag mo kong piliting gumante. Di nyo ba maintindihan si Kuya Roberto? Huwag na akong makita kayong dalawa sa lungsod ng dagat o itatapong ko kayo sa dagat para ipakain sa isda. Huwag kayong manggulo. Layas na. Simon Sison, walang kwenta ka. Marco, nakita mo na? Di ko na itatago. Mula ngayon, ako na ang nanay mo. Halika, tawagin mo akong nanay. Pa, ano nangyayari? Di ko maintindihan. Sabi kong chairperson ako, di ka naniniwala. Paano kung sabihin mga artista sila, maniniwala ba? Mga artista? Ang yaman na Mr. Tan at Mr. Navarro. Para magpanggap sila. Magkano kaya yun? 20 bilyon. 20 bilyong piso. Pa, baliw ka ba? Wala tayong 20 bilyong piso. Anong kalokohan yan? Pa! Ba't ang lakas ng boses mo? Hindi ko pa nga tinitingnan ng phone ko. Fairy? Anong fairy? Yung regalo sa balita ng wika ko. Hindi.
Mr. Tan, pwede bang sabihin mo sa akin ang totoo? Ano bang nangyayari? Pa, baliw na ba siya? Sa totoo lang, ang papa mo ang misteryosong chairman ng Bagong Tagumpay Corporation. O hindi na ngayon, binigay ko na sa Isabel ang simbolo ng pamumuno. Si Isabel ng chairman ng Singtay Corporation. Mula ngayon, huwag mo siyang pababayaan. Ikaw pala talagang chairman? Sabi ko na sa'yo noon pero ayaw mo maniwala. Ikaw ang chairman. Dapat sinabi mo agad. Akala ko wala na tayong pera. Nagkalat ng bote para sa tuition fee ko nung college. Di ko sinabi sa'yo noon, takot ako masama ka. Nang sabihin ko, ayaw mo maniwala. Lagi mo namang binabanggit ng biro. Siyempre, di ako maniniwala. Sige na, ikakasal na kayo ni Maria mula ngayon. Sa inyo na yan, wala na akong pakialam. Ayusin nyo na. Wala nang pakialam. Saan ka pupunta? Sa retirement home. Retirement home? Roberto, hambiglaan naman ito. Sige, retirement home para sa babae. Magtirahan din ako. Mr. Tan, wag na po kayo makigulo. Ano makigulo? Tatay mo siya, mama mo ko. Saan man siya? Sasaama ako, mag-iimpake na ako. Uy, Kuya Rico, kain muna tayo. Ako, uuwi na muna. Pa, kakasal ko lang. Ano na naman to? Ayos na ako. Pupunta ka sa retirement home? Binabastos mo ba ako? Sinong bastos sa akin? Anak ni Ramon Sr. Matagal na akong napakapagod. Retirado na ako. Gusto ko lang makasama ang mga kaklase ko para balikan ng college days. Araw-araw mag-card, maglaro. Ang ganda. Pwede ka maglaro. Bibili agad ako ng card room at internet cafe. Tingnan natin. Ngayong mayaman ka na, may paraan ka na. Pupunta lang ako sa retirement home. Hindi naman to military camp. Pwede mo kong dalawin kahit kailan. Ayoko. Pa, kung pupunta ka, hihiwalay ako sa'yo. Loko, nangapuso ka pa. Totoo, hindi ka na chairperson. Itong Greenhaven Retirement Home ay isang eco-project. Kung di ko ito i-inspeksyonin, paano ako makakapag-retire ng payapa? Ganito, kapag nakatira ng unang batch, uwi na ako. Ayos na ba to? Sige, usapan na to. 1 buwan lang. Susunduin kita pag may oras. Uncle Ramon, Marco, anong pinag-uusapan nyo? Angela, andito ka na. May good news ako sa'yo. Chairperson pala ng Bagong Tagumpay si Papa. Anak mayaman na ako. Wala nang sasabihing hindi tayo bagay. Matagal ko nang alam yan. Matagal mo nang alam? Paano si Mr. Tan? Alagad si mama ni Uncle Ramon. Siyempre alam niya. Ako lang ang di alam. At hindi lang si Uncle Ramon ang chairperson ng Starlight Corporation. May isa pa siyang mas misteryosong pagkatao. Misteryosong pagkatao pa. Baka may anak ka pang labas para makahati sa yaman? Kalokohan! Huwag mo hundalin doon! Kanina lang, 10 minuto ang nakalipas, nakuha ni Uncle Ramon ang Tesla ko. Siya na ang pinakamayaman sa mundo. At ang pinakikonting panahon bilang pinakamayaman. Ana, na-transfer na ni Pa ang lahat ng pera. Tingnan lang ang tadhana, ang pinakamayaman. Kung ganun, Mr. Billionaire, saan naman tayo pupunta? Ipapadala ng pinakamayaman ng tatay sa bahay ampunan. Pati nanay mo. Uncle Ramon, bibili muna kami ni Marco. Masama kung walang dala sa mga kaibigan nyo. Narinig mo ba? Mas decente si Isabel. Tara. Ha! Gandang tanawin dito. Di nasa yung 5 bilyong piso ko. Uy, maghintay sa labas. Magpapapicture ba? Teka lang. Di ba equipment yan sa bahay ampunan? Bago pa yan. Bakit di binibenta binibasura? Sino nagbigay sa inyo ng karapatan? Sinong matandang pakialamera to? Residente ako rito. Equipment namin ang binabangga nyo. Anong masama? Di ba pwede makialang? Residente ka rito? Mayaman ka ba para sa Green City Retirement Home? Parang janitor suot mo, Tabi. May ginagawa kami. Sino ang boss nyo? Natawagan ko. Matanungin kung sino nagpapaubaya sa kanila. Ano ba yan? Ang ingay nyo. Di ba alam nyo na oras ng siesta ng mga residente? Mang, nakapo-check-in na kayo agad? Ayos ba rito? Nako, si Ojif pala.
Bakit ka nandito? Gaya nyo rin. Nag-check-in rin. Para naman maranasan ulit nating ang magkasama. Oh. Na pala, balak ibenta ng 2 empleyado ang equipment. Hawakan nyo muna sila. Tatawagan ko ang manager. Teka, ba't ka tatawag? Kami ang pumayag. Pumayag kayo? Sino ba para pumayag? Sa mga klasikong to, sa sosyal na retirement home na to, paano tutugma sa mga sosyal na residente? Walaan ko kung anong ginagawa ko rito. Sosyal nga, retirement home? Para sa lahat ang serbisyo nito. Kailan pa to para sa mayayaman? Tsaka, di ba ordinaryong pamilya lang kayo? Ordinaryo. Di mo pa alam? Personal kaming inimbita ng chairperson ng Bagong Tagumpay. Mr. Bautista, paano ka nakapasok? Tingnan mo suot mo. Nag-a-apply ka yata bilang janitor. Magtira din ako rito. Di ba sabi ng anak mo, limited lang ang invitation na to? Paano nakuha to ni Leonardo? Yumaman ba si Roberto nitong mga taon? Imposible yan. Isang mahirap na nakatapos sa college dahil sa scholarship, paano siya yayaman? Roberto, kahit di ko alam kung saan mo nakuha ang balita na pwedeng tumira sa Green Vine Retirement Home gamit ang invitation. Pero ang obvious naman na peke ng invitation mo. Pinirmahan mo pa sa lugar ng chairman? Ako ang chairman ng Golden Tagumpay Corporation. Sino ba bang pipirma? Siguro napipilitan na sa hirap. O baka alam niya nakatira kami rito at sobrang inggit. Ikaw, chairman ng Golden Tagumpay. Pinakamayaman sa mundo. Gising na, huwag ka nang mangarap. Ang invitation ng Golden Tagumpay. Paano magiging ganyan? Kahirap ang itsura. Tingnan mo, ito ang handle ng Bagong Tagumpay. Ang ladder ng mga boss at letter tray na may jade. Di mo ba alam gumawa ng peking invitation? Saan galing ang invitation mo? Ang tapang mong gumawa ng peking invitation. Ang anak ni Old Season ay mataas ang posisyon sa Bagong Tagumpay. At malapit pa siya sa chairman. Kaya dahil sa kanya, binigyan kami ng chairman ng invitation. Tapos, haharang-harang ka pa para pagdudahan ng invitation namin, ang anak mo. Si Sensinya. Mukhang napakahusay ng anak ko. Kaya kahit ang tulad mong takalinis ng daan, ay alam ang posisyon niya. Baka di pa sinasabi sa'yo ng anak mo, natanggal na siya sa Bagong Tagumpay Corporation. Tatanggalan? Totoo ba? Huwag mo siyang pakinggan. Alam ba niyang Bagong Tagumpay? Akala niya siyang chairman? Totoo ba o hindi? Tumawag ka na lang sa anak mo. Bakit ako susunod sa'yo? Ramon, para lang makatira. Sinisiraan mo anak ko. Pagtutuunan ko talagang issue na to. Uy, Mang Ramon. Alang-alang sa 4 na taon nating pagkakaibigan. Pwede ka rin tumira rito kung gusto mo. Sakto, araw ng pagdiriwang ng buwan ng apo ko. Kung mabibigay ka ng disenteng regalo, pwede ka naming isingit at bigyan ng pwesto. Isingit. Inimbita ko kayo rito para magpahinga. At ginagamit niyo pa ang pangalan ko para mangikil. Mukhang kailangan kong tapusin ang kalokohan niyo na yon. Ang daming gustong makakuha ng pwesto. Kita mo na, ang daming nag-aagawan. Kailangan mong magpakita ng galing. May 3 seksyon ang retirement home. May higit 1,000 na kwarto lahat. Tapos, nagmomonopolyo kayo rito. Ginagawa niyong mahalagang bagay ang pwesto rito. Wala na ba kayong respeto sa Mindset Corp? Mga mapang-api na kayo nung nasa school pa. Mayabang at sa akin, ilang taon na ang lumipas. Ganyan pa rin kayo. Nabulag talaga ako sa pagiging sentimental at pinatira kayo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Akala mo ba ikaw pa rin ang class president? Nakakatawa. Nakakatawa talaga. Mga kaibigan, makinig kayo sa akin. Tutol ang Bagong Tagumpay sa diskriminasyon mula sa pool. Proyekto ito ng Bagong Tagumpay.
Kaya hindi kailangan ng suhol para makatira. Kailangan lang magrehistro, magbigay ng impormasyon. Pagkatapos ito ma-verify, tiyak na makakatira kayo rito. Totoo ba? Totoo ba? Di ba mahirap makakuha ng kwarto? At dapat mayaman para makatira. Kung ganun nga, paano na ang regalong ginastusan ko ng buong buhay ko? Sino ka ba? Di ka namin kilala. Ikaw ba ang masusunod? Kung di na kailangan ng regalo, iuwi ko na tong regalo. Ay, baliw lang yan. Nansiselos lang kasi nakatira kayo. Huwag niyo siyang pansinin. Sunod tayo sa akin. Ilagay niyo rito, magsisimula na ang party. Pagkatapos ng party, bibigyan na kayo ng kwarto. Matagal na naghihintay sa San Pedro. Bakit di ka pa pumunta? Handa na ba ang mga gamit sa pagayos? Igising na ang bata. Ang mga regalo nila nandito lahat. Ipapakalat ko na mamaya. Umuwi na mga nagregalo. Anong klaseng regalo to? Kailangan ng power boost. Kahit ano pa, nabigay sila ng regalo para sa bata. Kahit di mo pinahalagahan, bakit mo pa sinayang ang kabutihan nila? Kabutihan? Magkano ba yan? Ang Season Family ay makikipagsosyo sa Mindset Corp. Nakapirma na ang proyekto, hintay na lang ng pirma ko. Huwag mo nang ilabas sa harap ko ang mga basurang yan. Kailan nakipagkasundo ang Mindset Corp sa Season Family? Di ko alam. Sino ka ba para malaman to? Oy anak, magpasalamat ka kay Angkot Ramon. Siya ang chairperson ng bagong tagumpay. Chairperson na nangangarap. Sasabihin ko sa'yo, kaibigan kong si Season Senior ang kumonekta sa proyektong to. Kung di ka kaklase ng tatay ko, hindi mo alam ang Mindset Corp habang buhay. Bukod sa Mindset Corp, kasali rin ang Pamilya Tan sa pakikipagsosyo. Walang kwentang pulubi? May karapatan ka ba makialam sa desisyon ng Mindset Corp at Pamilya Tan? Pamilya Tan? Ang manugang ko ay Tan Princess. Hinding-hindi siya makikipagsosyo sa pamilya ng mga Cruz. Tan Princess ang manugang mo. Baka yaya lang ng Pamilya Tan ang asawa ng anak mo? Mayaman sa hirap ang matanda. Gumaganyak pang mangarap na maging manugang ng mayaman? Ang pagiging mangmangyo, ipamanahon din ng mga ninuno nyo. Ano? Nagmamahalan ang Tan Princess at anak ko, mas higit pa siya sa'yo. Anong karapatan mong pagtawanan siya? Kilala ko ang Pamilya Tan. Wala silang manugang na Bautista. Totoo ngang Tan Princess ang manugang niya. Mas tamang sabihin, manugang sa pera. Anak, anong ibig kong sabihin? Nung company annual party, nag-propose si Marco kay Maria at pumayag si Maria. Ano? Si Maria talaga ang manugang niya? Paanong hindi? Pare, sabi mo kanina manugang niya yon? Oh. Nang pumayag si Maria sa proposal ni Marco, tinakwil na siya ni Marco. Sa mayamang asawa at janitor na tatay, alam ng lahat kung sino pipiliin. Sinong nagsabi sa'yo na tinakwil na ako ng anak ko? Kung hindi ka tinakwil, paano ka nakatira sa retirement home na to? Alam mo, si Marco ngayon ay GM ng Starlight Corporation. Sa yaman at posisyon niya, paano kanya pababayaan? Ako mismo ang nagpumilit na mag-experience dito. Pinakamahalagang proyekto to ng Mindset Corp. Di ko man lang alam kung pupunta ang kaibigan ko. Ang magandang proyekto para sa bayan na to, nagugulo nyo na naman dahil sa inyong ilan. Roberto, sa puntong ito, huwag ka nang mangako. Bigyan mo ng magandang regalo ang apo ni Mang Lopez. Baka isipin pa namin na bigyan ka ng kwarto bilang kaklase. Kundi sa kalsada o building 10 ka na lang matutulog. Tama na, matanda. Tinulungan ka na ni Papa. Huwag mo nang sayangin ang oras ng lahat. Ang galing mo pa naman sa annual party, nagbigay ka ng suggestion sa kumpanya, at nanalo sa stock trading, bakit ngayon wala ka man ng regalo? Hernan, itago mo na yan ngayon din. Ibalik mo ang lahat ng regalo. Pantay ang pagtanggap sa retirement home na to. Hindi to lugar para magyabang. Sino ba naman? Wala ka nang maibigay na regalo. Tapos naghihintay ka pa sa iba. Pinagunaan ka na ni Papa. Bakit ayaw mo pa rin pabalikin? Ginamit ko ang kalahati ng pensyon ko para sa regalo. Di niyo ko pwedeng iwanan. Kung walang pera, wag na rito. Mga dukha di kayang ang mamahaling retirement home na to.
Kung walang pera, huwag merito. Mga dukha. Walang pera pero gustong maniraan sa mamahaling retirement home na to. Para sa kabutihan nyo to. Marami pang kwarto rito. Makakatira basta magparehistro. Bakit nyo sinasayang pera nyo sa mga yan? Totoo ba yan? Pero, nung nagparehistro ako, sabi nila kailangan ng paintulot nila para makatira. May binayad na akong bahagi, pero simpleng kwarto lang ang nakuha ko. Kung gusto rin ng mga magulang ko, magbabayad pa ulit. Sige, ginawa nyo ng negosyo ang retirement home. Sinong magpapakamatay para sa inyo? Manager ako ng Bagong Tagumpay. Ang hiling ko ay hiling ng Bagong Tagumpay. Akala nyo ba araw-araw ako nandito para maglaro sa inyo? Asa ka pa? Papa! Pa! Ayos ka lang ba, pa? Ingrid. Sinong tumulak? Ang tatay ko ay anak ni Roberto Bautista. Balita ko, iniwan mo ang tatay mo para sa mayaman. May mukha ka pang pumunta rito. Kung ako sa'yo, gusto ko nang maghukay at ilibing ang sarili ko. Sinaktan mo ang anak ko? Para turuan ko ng leksyon ang batang to. Akala mo kung sino dahil sa 20 pesos. Ngayon, ipapaalam ko sa inyo na may mas mataas pa at mas mayayaman pa. Roberto Bautista, tinraidor ka na ng sarili mo, manak. Hindi ka pa nahihiya rito? Gusto mong pagtawanan ka? Sinong nagsabi na iniwan ko ang tatay ko? Kung hindi mo siya iniwan, hindi sana magpapakapalang tatay mo para magpakilalang chairperson ng Bagong Tagumpay at makatira sa Green Vine Retirement Home. Ang pamilya Tan ay kilala sa lipunan. Paano magpapakasal sa isang basurero? Huwag mo isipin na lahat katulad mo, kahit ano pang trabaho ng tatay ni Marco. Hindi ko siya kakarirutin. Lalo na't hindi ordinary si Uncle Ramon. Ang katangahan at yabang niyo ang sisira sa inyo. Hanga talaga ako kay Marco Bautista. Nakahumalin siya sa Tan Princess. Kahit sino pa ang pakasalan ko, di ko kayang itakwil ang tatay ko. Tsaka, ano naman kung nasa sariling retirement home siya? Yung Marco Bautista nila. Huwag mong isipin na dahil naging general manager ka ng Bagong Tagumpay Corporation, sa inyo na ang Bagong Tagumpay. Ang Mindset Corp ba ay gordiya ng pamilya namin? Palayasin yung baliw na to! Sinong susuko? Ang lakas ng dating niya. Ang ganda pa. Perfect match ko siya. Anak, ipakilala mo sa akin. Naku, pa, wag na po. Siya ang pinuno ng pamilya Tan at ang president ng Mindset Corp, si Antonio Tan. Mr. Tan, tama na po. Si Sun Sisir, ang tapang mo magpakita sa negosyo ng Bagong Tagumpay. At binastos pa ang dating boss ko. Gusto mo bang maban sa industriya? Hindi po, Mr. Tan. Nagbibiro lang po ako. Nagbibiro? Anak, ba't ka takot sa dating boss na yan? Kaya palang yabaw ni Roberto B. May nakampiyan pala siyang malakas. Lapastangan, binabastos mo ang chairperson ng Bagong Tagumpay. Ano, chairman ng Bagong Tagumpay? Si Ramon Bautista Sr.? Janitor lang siya, di ba? Nakasalalay pa sa donasyon nung nasa kolehiyo. Sinong nagsabing mahirap ka noon? Wala ka nang mararating. Sariling sikap ko lang itinayo ang Bagong Anyo Corporation. Sana maging kumpanyang makatutulong sa tao. Buti na lang, di ninyo ko naniwala, mga bukhang pera. Ngayon, kung di ako mismong pumunta, magpapanggap pa kayo bilang Blue Tagumpay Corporation para manloko ng tao. Oh, Chua, mali kami. Basta pakinggan mo ko. Ibabalik namin lahat. Halang-halang sa kaming apat. Huwag mo na akong pahirapan. Kung puro sipag lang ang inasahan ko, wala sana ang Bagong Tagumpay na yon. Ipapaalam ko sa abogado ang ginawa nyo mula ngayon. Mag-ingat kayo.
Anak, simula ngayon, hindi ka lang general manager ng bagong tagumpay, kundi asawa ni Yaya at magiging ama pa. Alamin mo ang responsibilidad mo. Pa, alam ko po. Doon, sa inyo na ang Mindset Corp. Huwag mag-alala. Uncle Ramon. Pa. Teka lang pa, may sorpresa kami sa'yo. Matagal na kitang inahanggaan. Ngayong pareho na tayo retired, pwede ba kitang imbitahang makasama sa pagre-retiro? Bakit babae pa ang unang magsasabi niyan? Papayag ka bang pakasalan ako? Siyempre! Maririnig mo ang pera. Pero si Diyos,